ang yun bilis ang nila question ko. bakit ang bilis nila makapagano ng Interpol? They can, parang anong nangyayari is, you can game Interpol? Is that it? Yun. Wala kang due process, wala kang ano, where can you get the due process? So ang ibig ba sabihin nito is pwede mo suhulan ng Interpol? Exactly, yan ang Kasi wala ka sinasabi sa ng, website eh. DOJ eh. Wala ka sa website. Pero meron kang papel na ganyan. Yan nga. O so ibig sabihin may Interpol doon, ano mo nagreklamo Ano to, siya. under the table? Ano? Ano to, under the table? Baka na Yun nga naiisip ko eh. Yun nga naiisip ko kasi wala ka sa website eh. Wala. Hindi ka wanted doon. Wala yung case number mo doon. Yung control number mo, sinearch ko doon, wala doon eh. Pati pangalan mo, wala rin. So, tinignan ko doon. So, paano nangyari na wala ka sa database? Pero for some reason, may ganyan kang papel. So, ibig sabihin, doon sa country nila, may Interpol, and then, siguro, eto, red notice, di ba? Red notice. So, ang paliwanag, ito ang paliwanag sa Senado ito tamo which is bullshit din dahil sa nangyari sa inyo, tamo ang sabi, ganito, ang red notice daw, ang pagkakaiba niya sa red diffusion, is ang red notice is kinakalat sa buong countries, right? Ang red diffusion is country to country, right? Okay, hindi ba dapat red diffusion na tanggap mo, hindi red notice? Kaya nga. Okay, di ba? Nagets mo? Tama. Kasi, di ba? Buti pa nga tayo na hindi senador. Ina-analyze natin. Di ba? Nakita mo? Hindi. So, ibig sabihin, okay, kasi ang point nila is, red diffusion, so hindi mo talaga hindi mo talaga makikita yan sa Interpol kasi red notice yung makikita mo doon. Ano to kumbaga, red diffusion. Okay, kung red diffusion yan, ibig sabihin wala ka sa website. Yun yung palusot nila, right? Pero red notice yung na-receive mo, dapat nasa website ka. Tama. So, ibig sabihin nito, kung wala ka dapat sa website, dapat red diffusion ang hawak mo, hindi red notice. Tama. Paano nangyayari yung may under the table na nangyayari? Kaya nga ang tanong, sino ba yung mga Interpol na yan? Ano ba sila? Diba? Ano ba sila? Bakit ganun sila? Bakit? Parang tayo, pwede natin questionin yung pulis natin. Pwede natin puntahan. Sila, sino ba sila? May feeling ko kasi red notice yung nakuha mo. Supposedly, kung red notice yung mo, dapat nasa website ka kasi red notice nga eh. So, ibig sabihin, kalahatan yan. Pero kung ano mo is red diffusion nga daw, is dapat yan country to country, right? Gets ko yun. Okay, fine. Kung yun ang paliwanag nyo, pero hindi nag-a-apply sa case mo eh. So, bullshit. Hindi yun yung internal, process. Kasi yung sa'yo, red notice. So, bakit wala sa website? Pangalawa, paano nila nakuha yun ng basta-bastang ganon? Sa palagay mo, ikaw ate, sige, syempre, siya dun, yung complainant, nagdemanda, nag-complain. O ngayon, so lumabas na ngayon siguro yung warrant, and ngayon, fugitive ka na ngayon. So ngayon, in-alert na nila ang Interpol, right? O, in-alert nila yung Interpol, dapat nasa website ka na ngayon. Unless, yung red notice na yan, is, ginawa yan para dahil may usapan ng Pilipinas at like Dubai or UAE tungkol dyan. Unless ganun yung pangyayari. The way you said it, yan ang sinasabi ng DOJ Undersecretary na si Cruz. Ha? Sino yun? Yung Undersecretary Cruz, yung dating police ng SPD. Ano in-explain niya? Yung dating General Cruz. Ano? Kasi DOJ USEC na siya. Pumunta kami sa kanya noon. Kasama ko yung mga tao ni Torre. Okay. Yung pina-file namin tong, di ba, sabi nila, tulungan natin si Rochelle. Kasi nga, bulilyaso na. So sabi, tulungan ako. So nagpunta kami ginawa nila ako ng complaint affidavit para doon sa Arabo ng perjury.
So, Uh-huh. pumunta kami ng DOJ, dala-dala namin yon. Tapos pagdating namin doon, hinarap ako kay Yusek Cruz. Yun, Oo. sinabi niya na ang problema kasi dyan, it's a politics na nagkaroon ng usapan nga daw Pilipinas at ang UAE. Pero Yun. wala tayong, di ba wala tayong, di ba ikaw na nagsabi wala tayong extradition sa kanila? Sila na nga nagsabi, hindi naman ako, sila naman nagsabi, wala tayong extradition eh. Sa UAE, right? Mm. Walang extradition, walang ganon, pero nagkakaroon ng usapin without documentation. What? So- What? Paano nagkakaroon ng usapin ng walang documentation? Ano ibig sabihin nun? Ano, gentleman's agreement? Ganon? Yes, yeah. Accordingly sa kanila, narinig ko sa tenga ko, narinig ko sa ano ko. Nandun ako sa opisina niya, yun ang paliwanag niya. Kasi kahit siyang DOJ, hindi niya... Hindi ma-make sense. Oo, hindi niya ma-make sense. Parang, Sabi niya, nandun ka ba? Sabi ko, wala ako doon. Andito ang passports ko. Wala ako doon. Nung sinasabi niyang nagpadala siya ng pera, wala ako doon. Yun ko. At siya, hindi siya nagpadala para sa certain condominium. Nagpadala siya ng pera because he was one of the owner of our company. Siya yung investor doon. At eto, may signature siya. May company account. Meron kaming SEC. oo. Oh. Diba? Andito sa akin lahat ng evidence na we are company. So, saan ko ilalabas ito? Saan nyo ko pwedeng iharap na court para pero hindi po pwedeng court nila. Kasi once nandun ako, do you think hindi nyo na alam eh. Doon tayo nandito yung Pilipino, dito nyo siya filean. Why don't you come? Sabihin nyo sa kanya. Yun ang gusto kong sabihin kay La Torre noon. Sir, sabihin mo sa kanila. Pumunta sila rito. Hihintayin ko sila. At huwag mo kong ikulong dito. Kung naka-file na siya dito, samahan natin na mag-file. Dalhin pa natin sa court ng Makati. Tapos, dun mag-file ka dun sa fiskalya. Pag nakita mo yung probable cause din, yun ang sundin natin. Kasi para tayong wala tayong mga bayag, wala tayong sariling wala sa soberenya. Talaga yung sovereignty mo, tinanggal mo dito. Imagine pag may hiniling doon, whatever it is, dadalhin mo. Hindi kami nakikipag-cooperate. Ano yun? Pero tawag mo doon. Ano yun? Ano kayo? Alay? Ganon? Hindi naman siguro. Yun na nga, yun. Hindi Kasi naman na siguro. sinabi ng DOJ. Siguro siguro bullshit lang siguro yung sistema kasi paano magkakaroon ng ang pinaka sa red flag sa akin. Ang red flag sa akin sa red notice na to sa red flag. Red flag sa red notice na to. Parang yung country to country lang nakakaalam. So parang may coordination sila. Bakit ganon? Bakit ganon, right? Ito ng Senado. At may mga nangyayaring ganito. Kaya tayo nagkaganyan kay Tatay Digong. Kasi before niyan, sinabihan ko na yan sila na eto nangyayari, walang nakikinig. Tignan mo. Pwede ba yun? Kasi very confident tayo. Okay. Confident tayo na walang right ang ibang country. Hanggang ganun lang. Pero nung dumating dito, wala na kayong magawa. Nilipad. Ngayon, ano na natin? Diba? Tsaka, matibay yung pangahawakan natin dito. So, yung law natin, kasi kahit pumunta, alam mo, ilang araw na, before kita kinausap, ilang araw ako, nagbaybay ako ng ilang korte. Korte talaga. Makati. Sinabi ko dito ako hinuli sa taas, ganyan-ganyan. Eto po, ako sumusurrender na ako, dala ko yung Interpol Red Notice ko. Eto. Saan ako pupunta at ano ang gagawin oo nga. After yan nung di ba? After yun nung nakalaya ka na, after nang dinetain ka sa opisina ni General Torre, pumunta ka naman ngayon sa kasi gusto pa rin ayusin kasi ang lumalabas ito, it still sticks, right? Andiyan pa rin Yes, existing oo. So ngayon, pumunta ka ngayon sa transnational ba yun? Pumunta muna ako sa transnational. Yung talagang sabi nila representative, iba sinasabi ni Kong Marcoleta, representative ng ng Interpol sa Pilipinas, yung local cooperation nila is yung transnational. Diba? Itong Office of the Special Envoy on Transnational Crime. Oo. So, lumapit ako sa kanila. Sabi ko, sir, ano bang gagawin natin? Sumusuko wala. Oo. Sabi niya, wala ma'am kasi sabi ko, hinuli ako nila Torre. Sabi sa akin nung ba't kanila hinuli? Sabi ko, ako sa mga yan. Sabi ko, dahil nga din sa kaso niya, hindi ka nga namin hinuhuli dahil Pilipino ka sila hinuli ka.
Sabi sa akin, kasuhan mo. Sabi ng transnational. Kasuhan daw? Kasuhan mo yung mga yan. Ba't Pero hindi bakit nila nga, pero bakit nga hindi mo kinakasuhan? Darating tayo dun. Dating tayo doon. Okay, dating tayo doon. Dating tayo doon. Okay, okay, okay. So, ibig sabihin, pananagutin mo talaga sila sa, tag ito, sa illegal detention. Yes, yun ang inaano ko yun ng mga bagay na tinitingnan pa namin kung ano pang pwedeng isama. Okay, okay. Kunin Kailangan mo, may managot. kunin Kasi mo, ang gusto ko rito ay due process of everyone. Kailangan magpaliwanag kayo bakit yung ginawa yun. tsaka hindi ka lang nag-iisa, right? Oh, the thing is, ewan ko dito sa mga kasama ko, hindi mo naman pwedeng bigyan ng ano eh. Natatakot magsilabas eh. Sabi ko, pag hindi kayo lumabas, habang buhay kayong ganyan. Mhm. Mm. Okay. So, pumunta ka doon, tapos sinusuko mo yung sarili mo. Oo, Sabi sa na, mga so, court ng Pasig, oh, court ng... so pumunta ka after nung, di ba nahuli ka, detain ka na. Tapos after nakalaya ka, sinusuko mo pa rin yung sarili mo. Yes. Para matapos. Sabi ko. Actually, at that time, if there is dumating yung eroplanong sinasabi nila. Sasama ka pa rin. Nasama ako eh. Oo. Ready na ako. Sabi ko, pag ako binigay, wala akong magagawa kasi kahit na anong sabihin ko, wala namang sense that kailangan ko dun sa court na. Ako, ready naman na akong sumama. Parang si tatay, sige, wala na akong magagawa, ready na ako. Pero kahit isipin ko na hindi ayoko, labag sa kalooban ko, labag sa aking, labag sa aking human rights, wala akong magagawa. So, ang tendency, sasama ka talaga dahil hindi ka naman nakakalabas, nandyan sa Krami, diretso ka sa airport, diretso daw kami ng airport, papunta ng sige, sabi ko, hindi naman nila ginawa. Wala naman dumating na ticket. Plano. Wala dumating na plano. O, saan mo ko sasakay? Lang naman sa walis. Sabi ko. Buti pa si Tatay Digong ginagasosan, no? Oo. Sabi ko. Ibig sabihin, yung time na yun, sabi ko, talagang... Pero, di ba, stop over nga nila, Dubai? Di ba 5 hours siya doon? Nang walang question. Ano ibig mo sabihin? Walang gano'n. Ibig sabihin, etong gobyernong to, namimili. Nga, no? Di ba? Doon nga pala sila naglan, no? They use everything na meron sila na pinipili. Pinipili lang nila yung alin yung mapapakinabangan nila. Ganun. Kung wala namang silang rito, di ba? Para malaman din ng tao, pwede mo ba pakita yung picture mo nung binasahan ka ng Miranda rights? May date yan. Tingnan nga. Wala eh. Meron? Okay. 1, 2, 1. Ang sinasabi kasi nila dito, implementation, walang date eh. Pakita mo sa camera. The implementation, Interpol red notice against. Maliwanag ba? Maliwanag. Yan. Binabasaan siya ng Miranda rights niya, di ba? Oh. Pero second day na yan. Saka nandun ako sa opisina nila. Diba? Dapat doon habang kinukuha niyo ako. Oo. So, dyan kasi parang nakita, di ba sabi mo, nakwento mo na nakita nila siguro inis ka na rin eh. Oy, kahit sino naman siguro, naman sino, may inis eh, di ba? Tsaka nakakapagod magpaliwanag. Alam mo namang hindi nila naiintindihan. Bawat darating, katulad nitong babaeng nag-i-interview sa akin, sino niloko mo? Sinong inano mo? Sinong in-scam mo? Ganun siya eh. Tinitigan ko lang siya. Tapos, sabi niya sa akin, ipapasok ko to sa kulungan. Tinitigan ko lang siya. Sa loob ko lang, di subukan mo. Diba? Pero dun pa lang, di ba, dapat you have the right to remain silent? Yes. Hindi yung ini-scrutinize nyo dyan. Ini-scrutinize nyo yung kapwa nyo Pilipino. Hindi ko nga alam bakit ganyan itong mga pulis natin ngayon. Wala ka narinig na ganyan nung panahon ni Tatay Digong. Nung panahon ng ibang wala naman. Etong panahon ngayon, parang overpowered to mga to ng walang Parang lasing sa sariling utot, ganon. Oo, parang
masyadong mga na-overwhelm sa nangyayaring, ay, adik naman yung natin eh, presidente, di sige, ganito rin tayo, di ba? Alam mo yun? Oo. Pero Nakakaawa. nakita ko doon sa listahan, ilan kayo doon? Anim ba yung pangalan doon? Yes, tapos may isang, teka, may dalawang foreigner. Yung isa is, alam mo ba, makikita mo lang dito is puro UAE. Puro UAE lang? Very special nga ang UAE, see? Kaya you have to, alam mo, pag may, ayan Oh, grabe, sobrang special nga ng UAE, no? Tapos bakit hindi natin i-wanted lahat ng buong mundo na, okay, mga Pilipino sa buong mundo na nagkaganon ng kasalanan, di ba? Bakit UAE lang? ang lakas, no? Ang lakas ng UAE, no? Di ba? Sobrang lakas nila. Hindi kaya may coordination na mangyayari talaga yung kay tatay na i-stay nila doon. Ako nagtatanong ako kasi masyadong relevant sa isa sa Tsaka isa't masyadong coincidence, eh, no? Oo. Tingnan mo ha. At sa number 1, Pao Ningbao, Oo. China, red notice. Diaz Charis and Nationality Philippines, red notice. Oh, puro UAE. Tapos Cruz, Marvin, Query Raisa. Naalala ko, ang sabi ni, sino ba si Remulla, John Vic Remulla, sabi Yes. niya, siya ba nagsabi noon? Sabi niya, yung unang plano daw nila nung Monday, Oo. nung nagplano sila, nung Monday, ano daw parang 7 kailangan mong kuha na ng permit, right? Diba? 7 yung Oo. kailangan mo. So ngayon, nahirapan sila doon, kaya meron silang idea na kunin to para isang stopover na lang sa UAE. Tama? Oo. Yun nga, nahuhuli mo nga yung isda sa sa bibig nila. 'Di ba? Wait. This is interesting, no? Ito pag-isipan mo lang. Pag-isipan nyo lang, guys, ha? Imbestigahan nyo na rin. Ano lang to? Hypothetical lang to. Kasi may naisip lang ako, May naisip lang ako na curious ako kung ano sagot. Sabi kasi, 7 permit daw yung kailangan nilang puntahan. Pero, kailangan nilang gawin ito para isa lang yung puntahan, right? So, possible kaya na hindi sila binigyan doon sa 7? UAE lang ang willing magbigay? Possible. Kasi siguro ayaw sumali nung mga yun sa ganyang Baka. Diba? Hindi, ano lang yun, Ano lang yun, question ko lang yun na imbestigahan natin. Baka may makuha tayong sagot. Kasi doon sa 7 countries, sabi, balikan natin yung sinabi ni Remulla kung saan yung stopover dapat. Kasi sinabi, isa niya doon yung stopover Okay? Sabi niya, kailangan kumuha mag-secure ng parang permit yata, parang doon mag-stopover, di ba? Is it possible na yung UAE lang yung doon? Nag-agree. Oo. Kasi nga meron na silang mga ganitong may ginagawa na sila, kaya siguro meron akong binigay sa yung binigyan mo na ako ng ang tawag to ng ano ba tawag natin din, yung parang may hiniling ako sa iyo, binigay ko sa iyo yung hiniling mo sa akin. So ako naman ngayon na parang tayo, give and take, kumbaga. Parang utang na loob, gano'n. Ikaw utang na loob, bibigay ko sa itong mga pangalan nitong mga taong to. Kailangan mo ibigay sa akin. So Kaya tayo yung gumasos ng plane, makes sense, no? Ako naman ngayon, Pilipinas naman yung humihingi ngayon ng makikisuyo. Ako naman ngayon ang makikisuyo sa iyo kasi nabigay ko na yung mga tao naiano ko na sa iyo. Ako naman ngayon, bigyan mo naman ako nitong ganito chance na magstay diyan to. May papadala namin to si Digong diyan para mag-change ng Ayan, tama yun sabi ni Darilo. Kung gagamitin yun, walang passport yung matanda nakarating doon. Kaya nga, kung gagamitin po yung presidential plane na luma, na marami daw po stopover. Yun yung sinabi, right? Yun yung sinabi. Na maraming stopover nga daw. So, kailangan nila mag-secure ng permit. Ngayon, ang sinasabi, ang alam kong argument is, itong plane na to, yung nakuha nila is isang stopover lang yata. Di ba? UAE lang. UAE lang. Tapos parang nagpalit lang sila doon ng eroplano. Nagpalit ba sila ng eroplano doon?
Kasi pinalitan hindi na yung kakayanin ng eroplano yun papunta ng ano eh. Hindi, baka Papunta nagpagasolina lang. Hindi kaya? Eh, Hindi kaya refueling lang yon. So, ibig i-check sabihin, mo. Parang ang nalaman ko nagpalit na eroplano, hanggang doon lang talaga yung plane na yun. Check mo nga, kasi parang narinig kong ganun. wait, hanggang doon lang, parang lalong nagiging solid yung sinasabi ko. Yes. Oh, shit. Refuel lang. Refuel lang. O, refuel lang. Ikaw naman kinakabahan ako sa'yo, ate. Refuel lang daw. Refuel lang. Ikaw naman. Oh, kinabahan ako sa sinabi mo kasi kung ganon, di necessary yung conclusion na sinabi ko. O, refueling lang. Ikaw naman, ate. Huwag kang ganyan. Nga, kasi narinig ko yun eh. Check natin. Nagpalit ba sila? Pero yun pa rin yata yung umalis eh. Same PR number ng plane. O, ngayon yun. Buti Yes, na. sir. May tanong sila dito, saan kaya nila bine-verify yung dumadating sa kanila na red notice? Kasi kayo till now, wala kayo nakita sa mga Interpol. Yung sa mga putragis na yan. Hindi nga ako niniwalang ganun. Kasi nga, Pasok na pasok sana. Oo nga eh. Buti na lang refueling lang. O, buti na lang refuel lang. So, may gap pa rin tayo. Okay lang yung may gap. Mas maganda na yung may gap, may ambiguities kaysa sa sure. Baka hindi na ako makapag-livestream bukas, no? No? So, alam mo yan. Baka ma-Interpol na rin ako. Alam mo yan. So, okay. Punta tayo doon sa part na, okay, after nun, sinuko mo yung sarili mo, ang sabi nung sa Pasig, di ba? yeah. Ano sabi sa Pasig? Kasi sa Makati, 3 court sa Makati, nilapitan Binalikan mo yung prosecutor na nagpasama sa'yo, right? Inaway mo? Wag mo na sabihin, wag mo na ikwento. Wag na, inaway mo, di ba? Sabi mo, sumama ako eh. Sabi ko, ikaw kasi, sabi niya, kilala ko kasi yung mga yun. Tapos nakiusap kasi sila sa akin na ano nga daw. Nung nakita mo nga, hindi naman warrant ng Pilipinas yun eh. Sabi ko ganyan, tapos ibibigay mo, pwede naman talagang hindi. O ayan, ngayon. Sabi ko, paano ngayon yan? Demandahan na to. Sabi ko, Maraming Kaya liwanag daw. Liwanag, lalo nga lumabo. Kaya nga maganda nito, gamitin lang yung case nyo. Hindi ko alam yung case ni Ate Raisa pa eh. Mukhang change of heart si Ate Raisa eh. So, nag-change of heart nga ba? Andiyan na ba siya o ano? Pero isa. Kasi, ewan ko anong ano nito. May kaba kasi siya na natatakot na ewan. Sabi ko, ba't tayo matatakot? Wala naman na tayo pupuntan. We have to go out. Kasi, hindi lang to dahil sa akin, dahil kay Tata Digong, mangyayari pa to, guys, mangyayari pa to. Mangyayari talaga yan. Naniniwala ako mangyayari pa rin yan. Mangyayari. Ibig sabihin, nagagawa. It will be good. Eto, magagawa niya yan sa mga vlogger na naggaganyan sa kanila. Yeah. O di bukas, meron na namang, magtataka ka, kinukuha ka na dahil sa Interpol Red Notice. Ito masaklap nun. Wala kang laban nun. Wala. Kumbaga, it's either patayin ka nila o sumama ka. Ano? Yun talaga lang option mo. Yan, so ang dating mapanahon nung ama, may iba siyang paraan ng pagkitil ng demokrasya. Ngayon naman, eto naman ang way nila. Bibitbitin ka, dadaling ka sa Hague. Pero ICC rin ba yung sabi sa'yo? Hindi naman siguro. ICC rin ba? Sabi sa akin, ICC tsaka at sa ICC or UAE. Sabi ko, kasi nung una, siyempre nagre-react ako, bakit mo ko dadalhin sa UAE? Sabi ko, hindi mo ako doon nagkasala. Ay, hindi, kasi ICC na lang daw, kasi yun daw yung middleman. Yung parang ibig sabihin, itong bansa natin, Walang kwenta. walang kwenta, kasi kailangan may mag-middle country, may middleman pa sa atin. Pero ano lang ba yung hinihil sa ICC? Hindi naman siguro yan. Yun nga ang tanong ko, kasi siyempre, alam O naman nga, paano nga pala yun, no? Ang hirap na, no? Paano mo i-bridge yung different ng laws doon sa dalawa, tapos meron kang extradition, tapos meron kang Interpol Red Notice? How do you bridge the two? Right? Paano? Di ba? Kaya nga, masyadong kaya just beware guys, kasi pag dumating yung point na ganun, ako talaga, kasi syempre alam natin yung karapatan natin. Tama yung mga pinapahayag mo dyan, Kayo, inaano mo sa atin na anong meron ka dapat. Nung mga time na yon, dala ko yung mga dokumento ko, hindi ko talaga binibitawan. Halos wala akong dalang damit. Nung pumunta ako diyan sa kanila, documents lang talaga, bit-bit ko. Tapos, sabi ko sa kanila,
kung talagang magkakatuluyan ito, eh, dala ko naman yung dokumento, may panlaban ako doon. The problem, paano kayo? Paano pag yung meron na namang ganito? Ang masama doon, di mo nga alam eh. Ikaw, naglalakad ka dyan, nag-grocery ka dyan, biglang may lumapit sa'yo. May Pakita sa'yo, Interpol. Interpol pakita sa'yo. Sumama ka sa akin. Kasi, Ibig sabihin, usually, pwede madaya pa ito. correct. Kasi, pagtingin mo ng website, wala ka doon. Nasabihin, Oo. hindi, ano yan, country to country yan, kasi secret yan. Di ba? Ito ginawa kay Kidigong, di ba? Secret yan, secret! Secret yan, secret. O, Di ba? kaya sa akin. Tapos nawala na yung mga tao natin, mga kababayan natin, nawala na. O, magawa pa ba tayo? O, si Tatay Digong, kasi ano siya, kilala siya. Eh, paano yung katulad ko, hindi nyo naman ako kilala, hindi, yung mga kasama ko, hindi naman natin talagang saktong negosyante lang, ultimong negosyante lang. O, paano natin hindi walang magagawa, pati pamilya. Sorry ka na lang, ganun. Vlogger ba siya? Vlogger ka ba? Hindi. Hindi. Nakiki-rally-rally ka lang. Siyempre, pinapayag ko lang yung nararamdaman ko, ganun. Pero Hindi private ako- person ka prior dito, pati kay Yumi. Private person ka. Private lang po talaga. So ngayon, Ano, ano yung, maliit na negosyante, yun lang. nung nakita mo yung, nung ano mo yung kay Tatay Digong, tsaka ka nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita kasi ganun-ganon din yung nangyari sa'yo, parang ganon. No, before nangyari yun, marami na akong gustong kausapin sa kanila, sa mga vloggers. Kasi wala man akong aasahan dito sa media. Oo. Gusto nga kausapin nito mga media, ayoko na. Kasi puro nga, sinungalingan naman, hindi naman tama yung sinasabi. Parang babasurahin lang yung kwento mo. Oo. Gagawing Naisip- bastard, oh. Sabihin ko before nangyari kay Tatay Digong, kasi naramdaman ko ng kakaiba dahil alam mo ba, nung doon ako sa opisina nila, nakita ko lahat ng mga pangalan nila doon. Nino? Nakita ko pangalan ni Bantag, nandun may folder si Bantag, may mga ano siya doon. Nakita ko yung folder ni Harry Roque, nakita ko yung mga folder ni Kibuloy. Alam mo yun, talagang Shit, there's totoo? a Doon sa plan. opisina? Oo, may mga plano. Kaya, do hindi, syempre, pag nagmi-meeting sila, kunwari bukas, tapos pag nakita nila medyo lumalapit ako sa sasarado nila. Nararamdaman mo na may utos talagang kakaiba. So, winarningan ko na tong katulad ni Harry Roque tsaka ni Marley Cano. Nagtanong na ako dito sa case ko. Because sa akin naman, para lang itanong itong kaso ko, ano ang way natin, ng gobyerno natin, para masolusyonan. Kasi kahit sabihin mong hinuli nyo na ako, tapos okay, hindi ako nakarating, yung iba nakarating, ano ang way natin na hindi na natin ibibigay yung kababayan natin? At isosolve na lang natin itong kaso na, pwede dito kayo na magkaso. Kasi nandito yung tao. Diba? Good, yun ang gusto kong iparating sa gobyerno. Sinabi ko yan kay Harry Roque at saka kay Maharlika nung nag-usap kami before, I think 2 days before nangyari kay tatay. 2 days, kinausap mo na sila. Kasi may nakita nga ako na may parang umuna ka rin kay VP, no? Nagbigay ka rin ng letter. Oo, Zuleika? yung kay VP naman, nung time na yon, kasi di ba, desperate moves ko ba, nagsisend, kinukuha nila yung cellphone ko, hindi ako papayag, nagsisend ako, nagme-message ako dito, nag-i-email ako sa mga government entities natin, sa mga senador, sa DOJ, ang sumagot lang talaga. At that time sa OVP din, kaya lang at that time si Attorney Zuleika, parang nagkakagulo na sila. Remember that those days, 'di ba yun yung inano siya, kinontempt siya sa court. Yun. Ano sabi? Kayo may extradition treaty yata ang UAE at PAC. Ba't sabi nung hindi daw, di ba? Di ba? Kaya nga hindi ka na ipadala, di ba? Dahil walang extradition? Yun ang sabi sa akin ng DOJ? Hindi, ito transnational. Yung transnational nagsabi sa'yo? Kaya hindi ka na ipadala? Hindi, wala dumating aeroplano. Ayaw nga, kahit walang extradition, pwede ka pala ipadala, no? Oo. Pwede ka nga pala ipadala, oo, pwede nga, oo. Dumating aeroplano, dumating ticket. So,
So, dapat diretso ka na. Okay, ganito. Ilan sa mga sa listahan yung nakausap mo? Sa Raisa, isa. Si Raisa lang pa. Pero magkasama sila ni Marvin eh. Si Marvin, mga ka-business nila yan. Magka-business sila ni Marvin tsaka si Raisa. Actually, sabi niya nandyan daw sa sa Facebook yung nila eh, yung Interpol Red Notice nila eh. Sa Ito rin si Facebook? Raisa tsaka si Marvin, mga negosyante rin lang to. Hindi ba yun yung pinakita ko sa'yo? Hindi, Merv, hindi. hindi. Ang pangalan nito sila Marvin tsaka sila Raisa. Sila, ang sabi niya, talagang between business partner na hindi lang nagkaayos. So, yun Pero- yung way nila ngayon sa mga parang business partners, red notice. Oo, red notice. Hindi ko lang alam to si Clarice, itong Clarice Diaz. Kasi itong alam ko na nahuli, nadala naman ng Quezon City. Ito sa breach of trust. Huwag kang breach of trust sa Dubai. Ano yung sa kanila yon? Parang So, jowa nga lang. Ito. So, ibig sabihin, itong kay Ate Raisa, kasama niya na yung Marvin. So, yung Marvin dyan sa listahan na nakita ko, siya yon. Oo, siya yun. Ay, hindi, sined mong picture? Hindi. Hindi. I mean, yung documents na nasa akin na galing sa'yo. Yun, siya yun. Okay. Kaya may interview si Maharlika sa nanay. Iba pa nga yun sa Turkey eh. Sa Interpol din ang ginamit. Oo nga eh. Parang yan nga din ang ginamit. Di ba pang kidnap doon sa mga bata, di ba? Interpol din daw. Kaya nga, yun ang kailangan ipaalam sa gobyerno natin, sa Senado. Ano na to? Bakit kailangan may Interpol tayong ganito? Unless nagagamit nila in their own advantage. Ba't nila susolusyonan? Nagagamit nila nagagamit nila sa mga panghaharas nila, pag gumawa sila ng katotoduhan. So, Diba? so sana, si Ate Raisa kasi hindi umano eh. Kung gusto niyo makita yung mga documents na pinakita ni Ate, punta kayo kay Yumi. Meron din naman akong kopya, so okay lang ba pakita ko yun, Ate? Pwede naman. Ano lang doon yung hindi ko pwede pakita? Para sure. Hindi, isend mo na lang sa akin lahat mamaya. Meron ako bang scan copy? Kasi mga lang yung ko eh. Ito nga, pinicturean ko lang. Ayaw pa akong bigyan nila ng copy nun. Ayaw? Ayaw nila? Sabi ko, ano ba yan? Nagwa-warrant kayo, tapos ayaw nyo ipakita yung warrant ko. Para naman kayong mga Tapos ngayon, deny ninyo na nahuli nyo ko. Pero hindi pa, so ibig sabihin hindi warrant yan. Hindi warrant yan, no? Di ba yan nga, fugitive? Pero hindi warrant. Hindi, ang nakalagay nga fugitive wanted for persecution, arrest warrant or judicial decision having the same effect. Name of signatory, Dubai. Puta nga, puro lahat kami nga Dubai. Trace, locate, and arrest with a view of extradition. Ang lupit nga. Yun yung nakalagay. Oo. Locate and arrest with a view to extradition. Assurances given that extradition will Wala ka bang scan copy niya? Kasi yung sa akin, mga sa cellphone lang din eh. Para pwede mo i-zoom tapos babasahin ko dito sa sa live. and applicable bilateral and multilateral treaties. So arrest warrant na nga rin sa Interpol, gano'n, no? Pero may nakalagay pa sa kanya, provisional arrest. The request is to be treated as a formal request for provisional arrest in conformity with national laws. So, national laws pa rin. Ganun pa rin, ganun pa rin. So, ganun pa rin, The applicable bilateral or by the applicable bilateral and multilateral treaties. So, ganun pa rin nakalagay. Applicable pa rin talaga. Siyempre, dito yung tao. Yung laws pa rin nung pinagkukunan mong bansa kung nasaan yung tao. Yun pa rin mag-i-effect. Ikot-ikot lang So, yan. kahit red notice, provisionary, ganun pa rin yung provisional arrest pa rin. So, parehas pa rin ng provisional arrest. At saka, ito pa rin, with bilateral. Yun pa rin. Pupunta pa rin tayo sa local laws. Ang problema, pag pumunta ka sa local courts, wala daw silang alam sa ganun. Ibig sabihin, hindi nyo pinag-aralan sa
ba yan? So, di ba sabi mo, dalawa na yung sinukuan mong local court, right? Nga, dalawa, tatlo dito sa Makati, isa sa Pasig. 4 yan sila, nilapitan ko. Pasensya ka na. Sabi ko, saan ako susuko? Pumunta kang transnational. Hindi ka, Pumunta inano. Unang-una ko yung transnational, di rin ako kinuha. Sabi ko, sir, kinuha nila ako doon. Ilang days ako doon sa kanila, tapos wala nangyari. Sabi ko, anong gagawin ko para matanggal to? Kasi gusto kong tanggalin to. Oo, kailangan kasi matanggal yan. Una, masagot. Gusto ko naman sagutin. Gusto kong sagutin. Tapos matanggal. Diba? Kasi alam ko, pag nakasagot ako... Kasi parang mas matindi pa sa NBI yan eh. NBI record? Oo, NBI, may NBI naman ako. Kasi... Hindi, tsaka yung estafa. Ano ba estafa? Criminal case ba yan? Yes, estafa is criminal case. Oh, so ibig sabihin, magkano yun para sa NBI mo yan, di ba? Ano yan? Parang NBI mo na rin yung Interpol. Kaso nga lang, doon sa NBI, kailangan ikaw kumuha. Kami mag-research lang sa Interpol. May record ka sa Interpol pa rin. Oo. Si Ate Moraisa, pagdating niya sa airport, pumunta siya Singapore kasi meron siyang, may residence siya sa Singapore. Pagdating niya sa airport, pinakawalan pa siya, sabi sa kanya, ma'am, meron po kayong, ma'am, meron po kayong red notice, sabi nung nasa immigration. May clearance na immigration. Meron po kayong Interpol red notice. Baka po hindi kayo tanggapin sa Singapore, sabi niya ganyan. Sabi daw anong gagawin natin? Mayroon naman ako residency. Hindi, bahala po kayo, basta kami palalabasin namin kayo. So, pinadalabas ng immigration dito sa atin, 2024. Pagdating sa immigration, pagdating sa Singapore, hinold siya. Dahil? At kinulong siya doon sa meron silang holding area for how many days. Tapos hindi rin nila alam gagawin. Pucha, Gagawin. naging arrest hack ang Interpol. Hindi rin nila alam talagang gagawin. Sabi ko, kasi kung supposedly nasabihin, eto na, talagang matindi ang kaso ni UAE, di ba? Matindi ang kaso. Kung etong Singapore, nandun ka na, di ba? Dapat, eto, sinusurrender ko na sa inyo. Bakit hindi nila binigay doon? Bakit binalik ka pa rin ng Pilipinas? A to A, airport to airport. Bakit dito pinapasok pa Kasi rin yun yung point na sinasabi mong darating ka sa immigration kasi nga i-deport ka sa bansa mo, right? Yes. Kasi yun yung point nun. May kaso ka, may ka ng Interpol, ibabalik ka sa bansa mo, di ba? Tapos, ito pa ang sinasabi ng immigration natin. Kasi yung mga kasong ganyan, hindi yan talagang large fraudulent acts, kung ganun. Hindi, kaya nga siya nakakatakot eh. Ito, parang ang galing gumawa ng UAE ng salitang fraud, it's a simple estafa lang na hindi lang nakabayad or nagkaroon lang ng problema sa negosyo. There's no fraud. Na partners kayo, right? Yes. Kaya si Raisa, ganun din yung kanya. Partners din sila nung a certain na Arabo na yon. Tapos, sabi niya, hindi lang kami nagkaunaw. Parang more on lagi sa pag sa may business. Hindi kaya. Si OFW itong si Clarice OFW, Bridge of Trust naman. OFW naman. OFW siya. So ano siya? Domestic helper? Hindi, ang sa amin, nagtatrabaho lang doon, parang office works. Tapos breach of trust? Tapos umuwi na siya dito, parang ganon? Oo. Hindi, pero hindi mo pa nakakausap yan, yung Clarice. Sinabi sa akin, ikaw dito ka namin nahuli, ikaw dito ka. Alam mo ba si Clarice nandun sa Quezon City siya nakakulong, mas mahirap doon. So nakakulong si Clarice? Nung time na yon, nung November. Sabay-sabay nga daw kami noon, November 19, pinaghahanap niyang mga yan. Grupo-grupo sila eh. So November talaga kayo. Parang dry run nga kayo. Dry run nga kami. Kami yung pinaka parang, tapos, parang yan ang ginawa ni Toring, ito pwede na natin gawin to. Parang sabay-sabay kayo kamo eh. The same day, November 19, na pinagpupuntahan. So operation talaga. Pero kailan lumabas yung yung parang warrant na yan? Nakalagay dito 18. 18. Magbilis nga uma-action eh.
Nalagay dito November 18. Ang bilis naman yan. 18 tapos 19, nandiyan na sila? Bilis kaya si Tori. Alam mo, may mabilis magpatrabaho. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala dyan. Ayan nakalagay, November 18, 2024. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.